Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Muli po tayong nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin ngayon pong gabing ito upang atin po muli alalahanin ang kabutihan, ang katapatan, ang pagsagot sa lahat ng mga panalangin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tayo rin pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat atin pong mapapag-aralan ang Kanyang salita at may papanalangin ang pangailangan po ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, atin na pong buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Judges chapter 5 verse 31. Judges chapter 5 verse 31. Ang sabi po dito, "So may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace 40 years." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na kalayaan na inyo pong binibigay sa bawat isa upang kami po ay magkasama-sama, pag-aralan na yung salita at ipanalangin ang bawat isa. Salamat po sa mga bagay na inyo pong tinuro sa amin tungkol po sa pananalangin. Hindi lamang sa mga kalalakihan na nalangin dito po sa Biblia, kundi ganun din po ang mga panalangin ng mga kababaihan. Nawa Panginoon ay patuloy na ito'y magbigay ng pagpapala sa amin, patuloy po na magbigay sa amin ng mas malalim na pangunawa, pagpapahalaga sa amin pong pagtawag sa inyo. Kaya samahan mo na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 8 years ago po ay nalaman ko na ang karaoke sing-along pala ay naimbento ng isang Pilipino. Sapagkat nung ako po ay nasa Germany, nung nag-aaral po ako ng German language, sabi nung aking teacher na alam mo ba na sa inyo galing yung karaoke na famous, no? Everywhere in the world, no? Lalo na pagka New Year. At alam na alam po natin, no, na isa ito sa mga paraan ng pagse-celebrate natin ng bagong taon. Ano po? Bukod sa mga firecrackers, ay itong pagkanta sa karaoke. At tayo pong lahat, I'm sure, ay hindi lamang familiar, kundi nakaranas na umawit dito po sa karaoke. Ito daw po ay inimbento ni Roberto del Rosario noon pong 1975. Ano po? Pinapatent niya po ito. Although ang idea po nito originally ay galing po sa Japan. No? Kaya lang hindi po pinapatent at hindi po dinevelop. Si Roberto del Rosario po ang nag-develop nito at ginawa nga niya itong karaoke sing-along na ito po ay bahagi na, no, ng bawat celebration ng mga Pilipino. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ayon po sa grotto.com, meron daw po na isang kanta na very popular na nire-request lagi sa karaoke. At itong kantang ito ay duet. Ano po, ibig sabihin ay hindi ito pwedeng kantahin ng isang tao lang, dapat dalawa. Okay? At ang awitin pong ito, ang pamagat ay Like I'm Gonna Lose You by Meghan Trainor and John Legend. At alam po ninyo, kung inyong babasahin, ang nilalaman ng awiting ito ay ito po ang ating mababasa. I found myself dreaming in silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows we were walking on the moonlight and you pulled me close, split second, and you disappeared and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. And so on and so forth. So ang nilalaman po ng awiting ito ay tungkol sa isang panaginip ng isang nagmamahal na magkasama silang naglalakad ng kanyang minamahal at nung sila ay nagkadikit, biglang nawala. Ano po? Yung kanyang minamahal at siya po ay naging mag-isa na lamang, no? At nakakalungkot po ang maging mag-isa. At siya po ay nagising na, umiiyak na nung magising siya, nandun pa rin pala yung kanyang minamahal. Kaya nag-promise siya na mamahalin niya yung kanyang minamahal na parang mawawala na. Ano kayang ibig sabihin nun, ano?
So makita po natin itong famous na duet na ito ay isang awitin na ibibigay mo yung best mo, no, sa minamahal mo dahil sa takot na baka siya ay mawala. Okay? So, siguro nga kaya ito ay naging sikat ay dahil doon sa kaisipan na yun, no, na anytime yung loved one natin, not necessarily yung boyfriend, your girlfriend, yung asawa natin, no, pwedeng itong ating anak, ating mga parents, no, or kahit sino pa man na pwedeng mawala anytime. Sapagkat sa buhay na ito, nothing is permanent. Ano po? Ngunit ang atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi, ito rin po ay isang duet, no? Inawit din po ito ng dalawang tao, ng babae at lalaki. Ngunit ang awiting pong ito ay hindi tungkol sa takot na baka mawala yung isang tao, kundi ang mensahe po ng awiting ito ay tungkol po sa pagtatagumpay. It talks about the victory that God has given them. At dito po dinitalya nila kung papaano sila nagtagumpay sa isang napaka-imposible na paraan na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito. At yun po ang dahilan kung bakit po nagawa ang awitin pong ito. At sa last verse po ng awiting ito ay nakapaloob ang isang panalangin. At ito nga po ang mababasa natin dito sa verse 31. So may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace 40 years. Ngayong gabi mga kapatid, nais ko pong pamagatan ang ating pong pag-aaral. May they who love you be like the sun, the prayer of Deborah. May they who love you be like the sun, the prayer of Deborah. Nawa ang lahat ng mga nagmamahal sa iyo ay maging katulad ng araw, ang panalangin ni Deborah. Ito pong ating pag-aaralan ngayon tungkol po sa mga hukom. Ano po? Kung inyong matatandaan, bago mamatay si Joshua, nangako ang lahat ng mga Israelites, no, na maglilingkod lamang sila sa Panginoon at hindi sa ibang mga Diyos, no? Sa ibang mga Diyos-Diyosan, no po? Pero after na mamatay po itong si Joshua, nalimutan na nila yung kanilang pangako at sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng mga ilang mga nakatira, ano po, doon sa promised land na kung saan ay ipinagkaloob sa kanila. Kaya ang nangyari po ay ang mga sumunod na mga tagapanguna na mga Israelita ay ang tawag po ay mga hukom o mga judges, no po, na kung merong mga problema, kung merong mga hindi mapagkasunduan o pagkaunawaan, pumupunta sila dito sa hukom na ito at yung hukom na yon dahil sa Espiritu ng Panginoon na nasa kanila ay may karunungan, no, para ituro kung ano ang tama at mali. At ang isa po na ginagawa din ng hukom noon, pagka sinasakop sila ng mga kalaban, ano po, ay sila po ang nangunguna sa paglaban sa mga nananakop sa kanila through the guidance of the Lord. Ano po? At madalas, pagka sinusunod nila ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ng hukom na ito, sila po ay nagtatagumpay. Ngunit, meron pong pattern itong mga Israelites na mga ito. Pagkatapos po nilang magtagumpay, no, after few years of peace, no, or kapayapaan, malilimutan na naman nila yung pangako nila sa Panginoon na ang Panginoon lang ang kanilang sasambahin. Sasamba po ulit sila sa ibang mga Diyos. No po? Kakalimutan na nila ang Panginoon. Kaya ang gagawin ng Panginoon, meron ulit na bansa na magpapahirap sa kanila. At pagka sila hirap na, sila ay tatawag sa Panginoon. Dahil po ang Panginoon ay maawain, muli siya ay pipili ng isang hukom na mangunguna para po sila ay iligtas dito po sa kahirapan na nararanasan nila na dulot ng mga bansa na sumakop sa kanila. Meron pong 12 na naging hukom ang Israel pagkamatay po ni Joshua. At ito pong ating pag-aaralan ngayon ay hukom na babae. Ano po? Ang pangalan niya po ay si Deborah. Siya po ay pang-apat na hukom. Ang una po ay si Othniel, sunod ay si Ehud, pangatlo ay si Shamgar, and then pang-apat po itong si Deborah. At again, ganun po ulit ang nangyari sa mga Israelites. Nalimutan po nila ulit ang mga pangako nila sa Panginoon, kaya sila po ay sumamba ulit sa Diyos-Diyosan. Ano po?
Ang sabi dito sa Judges chapter 4, verses 1 to 3, after Ehud died, the Israelites once again did evil in the eyes of the Lord, so the Lord sold them into the hands of Jabin, a king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Harosheth Hagoyim, because he had 900 iron chariots and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years. They cried to the Lord for help. So, imagine, nung mamatay yung previous judge, ang sabi nga dito, the Israelites once again did evil in the eyes of the Lord. And then, yun nga, hinayaan ng Panginoon na masakop ulit sila ng mga Canaanites, ditong king of Canaan na si King Jabin. At for 20 years talagang pinahirapan ng haring ito ang mga Israelites. Kaya sila ay humingi ng tulong na sa Panginoon. And then pagdating po dito sa verse 4, ang sabi dito, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites came to her to have their dispute decided. So ito pong si Deborah ang designated na judge and prophetess noong panahon na ito. At ang commander-in-chief doon sa Israel ay ang pangalan ay si Barak. At nangusap ang Panginoon kay Deborah about Barak, at ito po ang sinabi ng Panginoon kay Deborah na sabihin kay Barak. Sabi dito sa verse 6, she sent for Barak, son of Abinoam, from Kadesh in Naphtali, and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead the way to Mount Tabor. Verse 7, I will lure Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River, and give him into your hands. Verse 8, Barak said to her, if you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go. So nakita po natin dito yung utos ng Panginoon kay Barak through Deborah, na sugudin mo na itong hari ng Canaan na si Jabin at yung kanyang chief of staff na si Sisera. Ngunit yun nga, nakakatakot sapagkat itong si Sisera ay meron pong 900 iron chariots. Ang ibig sabihin napakalakas ng puwersa nitong leader ng army na ito at ng hukbong ito. Okay? So talagang nakakatakot ito. Ngunit dahil sa inutos ng Panginoon na sugudin na itong mga ito, sapagkat yun ang pangako ng Panginoon, tatalunin nila itong hukbong ito. At to make the long story short, sabi dito sa verse 12, when they told Sisera that Barak, son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor, Sisera gathered together his 900 iron chariots and all the men with him from Harosheth Hagoyim to the Kishon River. Dito sila ipinaglaban ng Panginoon. Kasi nga, bagamat 10,000 men ang kasama po ni Barak, pero dahil po merong 900 iron chariots, itong si Sisera ay talagang mukhang dihado ang mga Israelites. Pero dahil nga utos ng Panginoon, nasugudin na ang mga ito, sapagkat tatalunin nila that day, ay ganun nga po ang nangyari. And then, itong si Sisera, tumakas siya nung malapit nang mapatay lahat ng kanyang mga kawal. Ngunit, pagpunta niya sa isang lugar, ay may nakita siyang isang tent. At pumasok siya, at ito palang tent na ito ay pagmamayari ni Heber, the Kenite, na ito po ay brother-in-law ni Moses. Pero wala dito si Heber. Ang nandun lang sa tent na yun ay yung kanyang asawa na si Jael. At kilala nila itong si Sisera. Kumbaga ay family friend. May maganda silang relationship. So itong si Sisera, pumasok siya, at siya ay parang tinakpan ni Jael, kumbaga itinago. At ang sabi nitong si Sisera, nauuhaw ako, bigyan mo ko ng tubig. Pero ang binigay ni Jael ay gatas, na kung saan, pag inom nitong si Sisera, siya ay nakatulog. At nung habang tulog itong si Sisera, kumuha na si Jael ng
kumbaga martilyo at saka ng malaking pako o ng peg at kanyang pinatay si Sisera. At nung dumating na itong si Barak, kasi hinabol niya itong si Sisera, nakita niya na patay na itong si Sisera. At dito, no, na-realize nila ang lahat, no, nagpasalamat sila sa Panginoon sapagkat nagtagumpay sila against the king of Canaan. Nung mapatay na nila lahat ng kawal, pati yung kanilang commander-in-chief, ang sinunod nilang patayin ay yung hari na si Jadin. So, pagdating po dito sa verse 5, ang sabi dito sa verse 1, on that day, Deborah and Barak, son of Abinoam, sang this song. So, ito pong buong chapter 5, ay makikita po natin dito yung duet ni Barak at ni Deborah. Ayon po sa mga Bible scholars, ang nag-compose daw ng awiting ito ay si Deborah. At napakahaba po ng awiting ito. Pero, dito po ang aking na-realize, once you write how powerful God is, once you write the victories that God has given you, kukulangin talaga tayo sa papel, kukulangin tayo sa tinta, kukulangin tayo sa salita para ikwento, isa-isahin ang mga blessings na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. But in spite of that, in spite of their limitations, in spite of our limitations, we cannot help ourselves but to declare the glory, the power, and praise of the Lord. At yan po ang ginawa ni Deborah and Barak. At ito nga po ang kanilang awitin. At dito nga po sa last part, makikita po natin yung prayer ni Deborah. Ang sabi niya, so may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace 40 years. May makikita po tayong tatlong katotohanan tungkol po sa huling talatang ito. Tungkol po dito sa prayer ni Deborah, na may they who love you be like the sun. Okay? Ang una po na makikita po natin dito sa verse na ito, God foes will perish. Okay? God foes will perish. Lahat ng kaaway ng Panginoon ay mamamatay. Lahat ng kaaway ng Panginoon ay may katapusan. Okay? Ang sabi niya dito, so may all your enemies perish. All, Hindi some. Okay? Hindi lahat. At mga kapatid, kung titingnan po natin at pag-aaralan ang Biblia, makikita po natin dito ang mga kaaway ng Panginoon. Ang una, makikita po natin sa Matthew 13:39. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo kung sino po ang kaaway ng Diyos at kaaway natin ng mga mananampalataya. Sabi po dito, and the enemy who sows them is the devil, the harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. So dito po, meron pong binanggit ang Panginoong Hesukristo na parable of the weeds, At dito po, makikita natin, sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang kaaway na tinukoy niya dito ay ang dyablo. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert, your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Okay, so our enemy, who is the devil, is like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya mga kapatid, ito po ang makikita natin, na kaaway ng Diyos at ganun din kaaway din po natin. Pero ang sabi po dito ni Deborah, ang prayer niya, so may all your enemies perish. At dito po makikita natin sino yung mga kaaway ng Panginoon. Ang sabi pa po sa James chapter 4 verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So lahat daw ng makikipagkaibigan, makikipag-compromise, sa sanlibutan ito, sa sistema ng sanlibutan ito, na ang nagkukontrol po ng sanlibutan ito ay walang iba kundi ang dyablo. Kung sino man ang mag-a-agree sa pandaraya ng dyablo ay kaaway ng Diyos. So hindi lamang
ang dyablo, ang kaaway ng Diyos, kundi lahat ng mga tao na sumusunod sa Kanya. At ito po ang Kanyang sinabi kung ano ang mangyayari sa mga kaaway niya. Ang sabi po sa Revelations 20 verse 10, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." Mga kapatid, time will come, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tatapusin na niya, no po, ang paghahari, ang kasamaan, ang pandaraya ng kaaway ng Diyos at kaaway din po natin. No? Ang dyablo, ang false prophets, ang beast, no po, na nakalagay po dito, saan sila itatapon? Itatapon po sila sa impyerno, kung saan sila papahirapan day and night forever and ever. Okay? And then, ang sabi pa po dito sa Revelations 21 verse 27, "Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life." So mga kapatid, ito po ang gustong sabihin ng talatang ito, na pagka nakasama na natin ang Panginoon doon sa langit na bayan, wala nang papayagan na masasamang tao, wala nang gagawa ng kasalanan doon. So ang ibig sabihin po, sa muling pagbabalik ng Panginoon, tatapusin na ang kasamaan. Sinasabi po ng talatang ito that in the end, no, the Lord will destroy all His enemies. No po? At sa panibagong langit, no, at lupa na gagawin ng Panginoon, there will be no more deceivers, sinners, and enemies of God. Kaya ito pong panalangin ito ni Deborah, it is somewhat prophetic, ano po, sapagkat ito nga po si Deborah ay prophetess, no? So ito hindi lamang panalangin during this time, kundi ito po ay panalangin na tutuparin ng Panginoon in the future. Sa panahon natin ngayon, ano po, marami tayong kaaway, kahirapan, no, pandaraya, no, korupsyon, kasalanan, no, maging ang kamatayan. Pero sabi po ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, "The last enemy to be destroyed is death." Okay? The Lord will destroy the last enemy, and that enemy is death. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang tatapos sa mga kaaway na ito. Sapagkat hindi po natin kaya, no? Hindi po natin kayang iwasan, hindi po natin kayang pigilan ang mga kaaway na ito sapagkat napakalakas po nila. No, we are just mere human beings. But thank God, no po, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos, no, na makapangyarihan sa lahat ang tatapos lahat ng mga problema natin sa mundong ito. Lahat ng kabigatan natin ay tatanggalin ng Panginoon. Lahat ng nagkokos, no po, ng atin po kahirapan, no, lahat ng nagbibigay po sa atin ng stress every day, one day, no, ito pong lahat ng ito ay mawawala na. No? God's enemies will perish. Okay? Tandaan po natin yan. Ang pangalawa po na katotohanan na makikita natin sa panalangin ito ni Deborah, nung sinabi niyang, "May they who love you be like the sun," hindi lamang God's foes will perish, but God's followers will prevail. No? Ang mga tagasunod ng Panginoon ay magtatagumpay. Babalikan po natin itong verse 31 ng chapter 5 ng Judges. Ang sabi dito sa second part, "But may they who love you be like the sun when it rises in its strength." Ano po? So makita po natin dito na inihantulad ni Deborah ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon, no, na katulad ng araw, no? 'Di ba, ang tawag natin sa araw ay haring araw. Ang ibig sabihin ay napakalakas nito. No? Walang sino man ang makakatalo dito. At yan din po ang makikita natin, no, sa kapaligiran natin, no? Walang bansa, no po, sa mundong ito ang hindi nasisinagan, ang hindi naaabot ng araw. At kahit na takpan pa ng makapal na ulap ang araw po ay hindi mawawala.
And later on, no po, kahit na napakakapal ng ulap, tutunawin yan, no, ng init ng araw. No? No one will prevail against the sun. So, sabi po dito ni Deborah, lahat ng mga nagmamahal sa iyo, no, ay maging katulad ng araw. How will we know if we love the Lord? Lagi po nating binabasa ang talatang ito. Ang sabi po ng Panginoon sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. No? If you love me, you will obey what I command. So mga kapatid, para malaman natin at para maipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, we have to obey His command. At ang sabi nga dito ni Deborah, those who love you, ang ibig sabihin, those who obey, those who follow your commands, may they be like the sun. May they be victorious. No? May they prevail in this life. At yan po ang promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Okay? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang makakatalo sa atin? Di po ba? At para maging nasa atin ang Panginoon, yun nga po, ito po ang lagi nating ipinapangaral sa bawat isa. At nawa ito ay mapakinggan at gawin ng bawat isa na nakakarinig po every time na ito po ay aking ibinabahagi. Once na tinanggap po natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, no? Once na isinuko po natin ang buhay sa Panginoon, tayo po ay magiging kabilang sa pamilya ng Panginoon. Hindi na po tayo mapapahamak, magkakaroon na po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon sa bawat isa na nakay Kristo, He will be victorious. Okay? Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Lahat po ng nakay Kristo sa oras na ito, binigyan na tayo ng tagumpay. Okay? Sa lahat ng ating pong kaaway, binigyan po tayo ng Panginoon ng tagumpay, lalo na sa pinakamatindi nating kaaway. Magtatagumpay tayo hindi dahil binigyan tayo ng galing at talino ng Panginoon, kundi po dahil nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Katulad ng naranasan ng mga Israelites, ni Barak, ni Deborah, ang Panginoon ang nakipaglaban sa kanila. Ganun din po tayo mga kapatid. Kung meron tayong labanan na pinagdadaanan sa oras na ito, kahirapan, no, karamdaman, no, na nararanasan, the Lord will fight for us, the Lord will protect us, the Lord will provide our needs. No? Tayo lamang po ay magtiwala sa Kanya. Tayo lamang po ay sumunod sa Kanyang mga instructions sa atin. Sapagkat ito po ang panalangin ni Deborah. No? Lahat na nagmamahal sa Panginoon ay maging katulad ng araw. At tingnan po natin sa John chapter 8 verse 12. Ang sabi po dito ng Panginoon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay? So makikita rin po natin dito na ang dahilan kung bakit po tayo magtatagumpay, sapagkat ang Panginoon, who is the light of the world, pagka tayo doon ay sumampalataya, pagka tayo ay sumunod sa Kanya, we will never walk in darkness anymore. Kundi tayo po ay mamumuhay at we will have the light of life. Kaya, isa sa dahilan kung bakit binanggit ni Deborah na lahat ng nagmamahal ay maging katulad ng araw, we will shine. Tayo po ay magliliwanag. Tayo po ay gagamitin din ng Panginoon para i-lead ang mga taong nasa kadiliman na pumunta sa kaliwanagan. Dahil po sa Panginoong Jesus, na liwanag ng sanlibutan ito na nasa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid ngayong gabi na ma-realize natin, tayo po ba ay nagbibigay ng gabay
nagbibigay ng liwanag sa mga tao na nasa kadiliman. Magiging liwanag po tayo, no, sa sanlibutan ito kung tayo po ay mamumuhay ng naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Kung ang atin pong gagawin, no, sasabihin, iisipin, ay yung gusto ng Panginoon na isipin, gawin, at sabihin po natin. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, naway paalalahanan po tayo ng bahaging ito na balikan kung anong klaseng pamumuhay sa ating tahanan, sa school, sa ating pong office, no, sa ating pong community. Tayo po ba ay nagbibigay ng liwanag? Meron po tayong kakayahan na magbigay ng kaliwanagan sa ating kapaligiran sapagkat nasa atin po ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang awit, "This little light of mine, I'm gonna let it shine." So mga kapatid, let your light shine. Okay, ang pangatlo po at ang panghuli, hindi lamang God's foes will perish, God's followers will prevail, but ang panghuli, God's favored land will be peaceful. Ang sabi po dito, kung babalikan natin, ang Judges chapter 5, verse 31, yung last part, the land had peace for 40 years. Okay? Bakit po 40 years lang? Sapagkat after 40 years, nalimutan na naman, no, ng mga Israelites yung nangyari, yung kapangyarihan na naranasan nila buhat sa Panginoon. Pero ito po, no, every time we will trust the Lord, every time we will follow the Lord, no, we will experience peace. Katulad po ng naranasan ng mga Israelitang ito. This land is favored by the Lord. No po, ito pong promised land na ito. Ang pabor ng Panginoon ay laging nandito. Kaya nga kahit na sila ay nagkakamali, no, sila ay pinaparusahan ng Panginoon, sila ay dinidisiplina ng Panginoon. Hindi sila tinotolerate ng Panginoon. Pero pagka sila ay tumawag sa Panginoon, sila ay parating tinutulungan. At ganun din po tayo mga kapatid sa gabing ito. Sa kabila na tayo po ay mga anak na ng Diyos, no po, tayo po ay nagkakamali pa rin sapagkat hindi pa po tayo perfect. No po? Kaya nga, pagka tayo nagkakamali, no, ang sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, no, to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Pero nawa, hindi po natin ito gawing lisensya na patuloy na lang gumawa ng kasalanan, total papatawarin naman tayo. Mga kapatid, kung ganun po ang ating mindset sa gabing ito, dalawa lang ang dahilan. Either malayo tayo sa Panginoon or hindi talaga tayo totoong Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, nagsisikap siya sa biyaya ng Panginoon na umiwas sa kasalanan. At kung sakaling bumagsak ang isang tunay na Kristiyano sa kasalanan, siya ay hihingi ng tawad, siya ay magsisikap na bumalik sa Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, we will only experience real peace, no, from God. No? Ang Diyos lang ang magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan. Ang sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." Okay? Gusto ko pong ulitin yun. Ano po? You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Sa lahat ng tao na nagtitiwala sa Panginoon, no, ito po ang ibibigay na kapayapaan niya. Perfect. No? Perfect peace. And then, ang sabi pa sa 2 Corinthians chapter 3, verse 16, "Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you." So makita po natin dito, ang sabi ni Apostol Pablo, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. Mga kapatid, tandaan po natin, may experience lang natin ang totoo, pangmatagalan, no po, at perfect peace when we trust the Lord. Pagka tayo po ay may kaguluhan, may pangamba sa oras na ito, ang ibig sabihin, either hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon or kulang ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang sabi po na Isaiah,
Ang sabi po ni Apostol Pablo, no, ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon will experience perfect peace every day and in every way. Sa gabing ito, mga kapatid, ano ang gumugulo sa isip at sa puso po natin? Ano yung mga bagay na nagbibigay po sa atin ng pangamba, no, ng stress, yung mga bagay na dahilan kung bakit hindi tayo makakatulog, no? Kung bakit tayo ay kung ano-ano ang mga nararamdaman. I'm sure marami, ano po. At sa panahon po natin ngayon, kabi-kabila ang mga labanan, ang mga kaguluhan. Nawa mga kapatid, magbigay po ng kaaliwan ang panalangin ito ni Deborah. Maalala natin, no, pagka nararanasan natin ang mga kagulumihanan sa buhay, maalala natin at panghawakan natin, God's foes will perish, God's followers will prevail, and God's favored land will be peaceful. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Yan po ang encouragement ng talatang ito, ng panalangin po ni Deborah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa panalangin ito. Salamat po sapagkat ipinaranas mo kay Deborah, kay Barak, at sa mga Israelites noon, na sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, every time na sila po ay tatawag, hingi ng tulong sa inyo, you are always there to help. At salamat sa paalala ng panalangin ito, na ang lahat ng kaaway namin, lahat ng kaaway mo, ay may katapusan, sila ay mamamatay, sila ay masisira. At lahat ng mga sumusunod sa inyo ay magtatagumpay. At magkakaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan. Dalayan ko po na sa pamamagitan ng mga talatang ito ay mas lalong lumalim, mas maging buo, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa inyo for us to experience perfect, real, and permanent peace. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.